follow-up to that, Tuesday, new DZBB. Hi ma'am, so ibig sabihin po ma'am, from today until Wednesday may i-expect pa kaming mga activities ni Presidente Meron pa po. outside of the palace. Sa aking pagkakaalam, meron din pong magaganap dito sa palasyo. Pero mga meetings lang po. So, i-include po natin yung mga meetings. Thank you ma'am. Eden Santos, Net 25. Good morning po, Yusek. Sa last sona po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., yung third sona niya ay hinighlight po yung pagkamit po ng gobyerno sa food security po ng Pilipinas. At ngayon po ilang buwan na lang malapit na ulit yung kanyang sona. Kumusta na po yung status ng food security ng ating bansa? Ano na po yung mga naipatupad at ipatutupad pang programa? At saan na po tayo patungo ngayon? Okay, kanina lamang po ay bisita natin si ASEC Irene Dumlao at sinagot niya na po ang ibang mga katanungan tungkol sa food security. Hanggang doon lamang po ang aking masasagot dahil nasagot niya na po kanina ibang mga programa patungkol po dito. Pero nasaan na po tayo ngayon pagdating po dun sa pagtamo ng pamahalaan ng Marcos administration, pagdating po dun sa pagkakaroon natin ng seguridad sa pagkain sa ating bansa? Nakita niyo naman po kung ano pong sinabi ng ating ASEC from the DSWD. Nagagampanan po yan at nagkakaroon po ng traction dahil sinabi po niya noong nakarang buwan lamang ay maganda po naman ang naging resulta. At mas maganda po kung muli natin maisasalang ang ating ASEC na si Irene Dumlao para po maitanong niyo po yan. Binigyan na po tayo kanina po kasi ng pagkakataon na maitanong ang tungkol sa food security. Sana po nadetali po niya kanina. At nadetali naman po niya kanyang mga programa kanina po. Thank you po. Thank you. Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Follow-up lang din po doon sa Holy Week activities ni Presidente. May mga pahabol po bang instructions si Pangulong Marcos sa mga concerned agencies, lalo po at nagsisimula na pong magsiuwian yung mga kababayan natin, and then may balak po ba siyang magsagawa din ng sariling inspection po? Thank you. Opo, unang-una po, syempre ang gusto po ng Pangulo natin at ang direktiba po niya ay bigyan po ang ating mga kababayan at hindi lamang po mga kababayan, kung sino man po ang bumibisita sa ating bansa, ng isang safe at convenient travel. Maliban po dyan, ang mga naiiwan sa kanilang bahay at hindi naman po nagda-travel at nagbabakasyon ay mabigyan din po ng kanilang proteksyon. At kaya po inaasahan po natin ang ating secretary, si DOTR Secretary Vince Dizon, naglilibot po siya upang malaman po ang mga nagbabiyahe kung may mga overloading at kung ano-ano pa maaari maging problema ng mga vehicles, no? Mga transportation na maaaring i-avail ng ating mga kababayan. At maliban po dyan, ang Bureau of Immigration po ay nagsabi rin po na handa po sila sa pagdagsa po ng tao sa airport at magtatalaga po ng 48 personnel para po siguraduhin na lahat ng counter po ay may tao at hindi po maipon ang pila. Hanggat sa makakaya po dahil hindi po natin malalaman kung gaano ba po talaga kadami po ang dadagsa sa pag-travel po. Balik na rin po sa bansa yung Philippine Humanitarian Team mula sa Myanmar. May mensahe po ba dito si Pangulong Marcos, Yusek? Opo, nagkaroon po ito ng commendation at sila po talaga ay kumbaga ipinarangalan po dahil sa kanilang napakatapang na pagsagupa dito sa kanilang obligasyon at sa kanilang duty po. Kaya po ang lahat po na nanggaling po at tumulong po sa Myanmar, kayo po ay aming pinasasalamatan. Kapuri-puri po ang inyong mga ginawa. Thank you po. Raquel Bayan, Radio Pilipinas. Good morning po, Yusek. May we get Malacanang statement po on the beginning of the overseas voting po and maybe your call for the Filipino voters abroad. Yes, opo. Yan po ay karapatan po talaga nila. Dito po nila mapapakita ang kanilang boses, ang ating mensahe po mula sa palasyo ay gampanan niyo po ang inyong tungkulin bilang isang Pilipino. Bumoto po kayo ng nararapat. Bumoto po mula sa puso. Huwag pong bumoto dahil lamang sa bulong o dahil kayo'y nabayaran. Kundi iboto niyo po ang mga taong nararapat. Yung maaasahan po natin, mga leader
na hindi ibebenta ang bansa kahit sa anumang paraan at mga leader na makabayan. Also, Yusek, for the first time available na rin po yung internet voting para sa mga OFWs natin. Your thoughts on that and maybe what does that say about the innovations of the government po na pinupush natin? Sana po mas maging maayos po ito at dahil po ito ay mas mapapabilis po ang pamamaraan ng pagboto ng ating mga kababayan. Thank you po. Last two questions. Clay Pardilla, People's Television. Good morning po, Yusek. Yusek, Senator Gatchalian expressed alarm over recent cases of bullying and students' deaths linked to violence, calling it a sign of crisis. What directive po has Malacanang issued to DepEd in response to these incidents? At ano pong maipapayo po natin sa mga magulang? Salamat po. Yes, opo, nagpalabas na rin po ng mensahe po dito at kinokondena po kung ano man po na bullying, panghaharas sa mga estudyante po natin, sa mga kabataan po. At kanina rin po nakausap po natin si ASEC Irene Dumlao. Sa mga ganito pong sitwasyon ay yung mga social worker po na naka-assign, pumunta na rin po sa mga schools na nabanggit, sa mga involved po ngayon. At tinulungan po sila agad. At sabi nga po natin, kahit po ang ating DepEd, nagkaroon na rin po ng pag-iimbestiga rito. Especially po yung tungkol sa nangyari sa Las Piñas. Kinausap na po ang principal po dito at ang SDO. So hinihintay na lang po natin ang ibang mga detalye po at ginawa na po talaga agad ng agarang aksyon ito ng pamahalaan sa pamamagitan din po ng direktiba ng ating Pangulo. And finally, Daryl Esguerra, Philippine News Agency. Good morning, Yusek. Ma'am, can we just get an explanation lang po kung bakit na-veto ni Pangulo yung proposed amendments on the revised Baguio City Charter? Okay, banggitin ko na lang po ang kanyang mensahe. And I quote, bibigyan ko po kayo maya-maya lamang po. Sinabi po niya dito na, I am constrained to veto the bill as it is inconsistent with law and jurisprudence, and it may endanger or prejudice the authority previously granted to the BCDA. So kinikilala po ng Pangulo ang karapatan at authority ng BCDA patungkol po dito. Kaya po na-veto po ang act amending sections 23 and 52 and repealing section 55 of the Republic Act number 11689, otherwise known as the revised charter of the City of Baguio. Thank you very much, Yusek Claire.